Sa bayan ng Abra, may dalawang nakaluklok bilang mga mayor sa magkaibang bayan. Sa Pidigan at sa Bangued. Pareho silang Valera, pareho ring nagmula sa makapangyarihang angkan, at pareho ring ginamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa simula, pareho silang kinilala bilang tagapagligtas ng kani-kanilang bayan. Kami ang magdadala ng kaunlaran. Sigaw ni Domino nung kampanya. Isasama natin ang lahat sa progreso, dagdag naman ni Mila. Kahit papaano, naniwala ang mga mamamayan dahil gutom sila sa pagbabago. Pero, tulad ng nakasanayan na, hindi pala pang matagalang solusyon ang dala nila, kundi puro band-aid solutions. Puro pintura ng pader, pagsemento ng ilang kalsada, at pamimigay ng bigas bago mag-eleksyon. Kapag tapos na ang eleksyon, balik sa dating gawi. Nakalimutan na ang mga pangako at walang masinsinang programa para talagang maahon ang mga tao sa kahirapan. Habang lumalalim ang kanilang panunungkulan, unti-unti ring nag-ugat ang kanilang korupsyon. Pinalakas nila ang kanilang political dynasty sa pamamagitan ng pagluklok ng mga kamag-anak at kaibigan sa iba't ibang posisyon. Kumalat ang balitang pinapalitan nila ang mga opisyal na hindi nila kapanalig at pinipilit na magsilbi sa kanilang pabor. Hindi rin lihim na hinihingan nila ng bahagi ang ilang negosyo o proyekto na pumapasok sa Abra dahil gusto nilang makinabang sa lahat ng transaksyon. Naging kilala ang pangalang Valera bilang simbolo ng kapangyarihan sa probinsya. Kapag sinabi mong kilala mo ang mga Valera, agad kang nagkakaroon ng connection at proteksyon. Sa kabilang banda, kung nangahas kang kumontra, alam mo na ang kasunod. Maraming taga roon ang takot magsalita. Wala tayong laban, sabi ng isang matandang babae sa palengke. Kapag nagreklamo ka, baka mawala ka na lang bigla. Habang lumalawak ang kapangyarihan ng mga Valera, parami rin ng parami ang mga biktima ng karahasan. Ang masakit, halos walang pumapalag dahil takot sila sa mga armadong tauhan na laging nakaalalay sa mga mayor na ito. Bawat proyekto, bawat kalsadang pinapagawa, pakitang tao lamang. Wala talagang plano para sa tunay na pag-unlad ng Abra. At sa likod ng bawat makintab na ribbon-cutting ceremony, may mga nakatagong komisyon at paglustay ng pondo. Kaunting tabi sa budget dito, konting dagdag sa personal na bulsa doon. Ito ang naging sistema na paulit-ulit nilang ginagawa. Nang magkaroon ng bagyo at malaking pagbaha sa ilang parte ng Abra, walang matibay na evacuation center dahil pinalitan ng mga substandard na materyales ang dapat sanay matitibay na gusali. Umasa pa rin ang mga tao sa band-aid solutions na ibibigay ni Domino at Mila. Mga lumang relief goods, kaunting tulong pinansyal na halos alay lamang tuwing lalapit ang media coverage. Pagkakalipas ng ilang araw, balik na naman sa kawalan. Sa kabila ng lahat, may iilang grupo ng kabataan at simbahan na tahimik na tumitindig laban sa pang-aabuso. Gumagawa sila ng mga lihim na pagpupulong para pag-usapan kung paano mapoprotektahan ang mga mamamayang handang tumestigo. Subalit, hanggang kailan sila mananatiling ligtas? Patuloy pa rin ang paglaganap ng takot dahil sa impluwensya at armadong puwersa ng mga Valera. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pamamayagpag ni Domino Valera ng Pidigan at Mila Valera ng Bangued. Sa mga kalye ng Abra, tahimik na umiiral ang banta ng armas at kapangyarihan. Ilang buhay na ang nabuwis, ilang pangarap na ang nasira. Ngunit para sa mga taga-Abra, nakasalalay ang pag-asa sa pagkakaisa at katapangan. Hanggang kailan magdurusa ang mga tao? Iyan ang tanong na sumasagi sa isipan ng bawat mamamayang nagnanais ng kalayaan mula sa madilim na anino ng dinastiya ng mga Valera.